araw mga bata! Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Binibining Sidilyo, maaari mo bang panguluhan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at Espiritu Santo. Amen. Magandang araw ulit mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon, na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bago kayo umupo, maaari bang mag-ehersisyo muna tayo upang ang katawan natin ay sumigla at makikinig tayo ng maayos sa bagong leksyon natin ngayong araw. Sino sa inyo ang may alam sa awiting Ako si Takori? Sige, sabay nating awitin at sayawin ang kantang ito. Ako si Takori, gamay ug dako. Wow! Napakahusay ninyong kumanta at sumayaw mga bata. Ngayon, maaari niyo bang tingnan ang ilalim ng inyong upuan at pakipulot na rin ng mga basura na nasa ilalim at ilagay ninyo sa tamang lagayan. At pakiayos na rin ang inyong upuan upang kayo ay makaupo ng maayos. Maraming salamat mga bata. Maaari na kayong umupo. Ngayon, ako ay magtala ng liban sa klase. Sabihin niyo lang ang narito po kung ang inyong pangalan ay tinawag. Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ako'y magsimula na sa pagtala ng liban sa klase. Abad, Abinita, Bawaan, Miranda, at Sidilyo. Mabuti naman kung ganon na kayong lahat ay narito ngayong araw at walang liban sa inyo. Dahil dyan, bigyan natin ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Ngayon mga bata, bago tayo dumako sa susunod na ating gagawin, babasahin muna natin ang ating mga alituntunin sa silid-aralan. Ito ang ating mga alituntunin dito sa silid-aralan. Una, makinig ng mabuti sa guro. Mga bata, kung ang inyong guro ay nagsasalita sa inyong harapan, kayo ay makinig ng mabuti. At ang pangalawa naman na ating alituntunin ay itaas ang kanang kamay. Itaas ang inyong kanang kamay kung may gusto kayong sabihin o may gusto kayong isagot sa inyong guro. At ang panghuli naman ay umupo ng maayos. Umupo kayo ng maayos upang kayo ay makinig ng maayos sa ating leksyon ngayong araw. Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat mga bata. Ngayon naman ay sino sa inyo ang nakaalala kung ano ang ating huling tinalakay sa ating huling tagpo noong nakarang araw? Yes, Ginoong Candidier. Tama, napakahusay mo Ginoong Candidier. Patunay ni ikaw talaga ay nakinig sa ating huling tagpo noong nakaraang araw. Ang ating tinalakay ay tungkol sa iba't ibang uri ng anyong lupa. Ngayon, may ipapakita ako sa inyo na larawan at ang inyong gagawin ay sasabihin nyo lamang kung ano ang inyong makikita sa litrato o larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan mga bata? Yes, Binibining Sidilyo? Tama. Ang nasa itaas ay health center. At ang sa ilalim naman ay tindahan.
Ano-ano pa ang inyong mga nakikita? Yes, Ginoong Albert? Tama. Dito may barangay hall at dito naman may mga bahay o may mga plaza din sa ilalim. Base sa ating nakikita sa larawan, ano kaya ang magiging paksa ng ating tatalakayin ngayong araw? Yes, Binibining Abad? Tama. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa ang komunidad. Ngayon mga bata, bago tayo magpatuloy sa ating pagtatalakay ngayong araw, babasahin muna natin ang layunin. Ito ang ating layunin mga bata. Pakibasa mga bata. Maraming salamat mga bata. Ngayon, ano nga ba sa inyong palagay ang kahulugan ng komunidad? Sino sa inyo ang may ideya o opinyon? Yes, Binibining Sidilio? Tama, Binibining Sidilio. Maraming salamat sa iyong opinyon. Ngayon, ating tingnan kung ano talaga ang kahulugan ng komunidad. Ang komunidad, ito ay tinatawag ding pamayanan na tumutukoy sa isang lugar na kung saan naninirahan ang isang grupo o pangkat ng mga tao o mamamayan. Dito pala naninirahan ito ay tinatawag ding pamayanan na tumutukoy sa isang lugar o pangkat na naninirahan dito ang isang grupo o pangkat ng mga tao o mamamayan. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling, mahusay mga bata. Ngayon, may iba't ibang uri ang komunidad. Ngunit, 4 lamang ang ating tatalakayin ngayong araw. Ito ay ang mga halimbawa ng komunidad. Una, paaralan. Sa paaralan, dito tayo natututong magsulat, magbasa at magbilang at dito tayo natututong makihalubilo sa ating kapwa mag-aaral. Naintindihan niyo ba mga bata kung ano ang paaralan? Mahusay! Kung ganon ay dumako naman tayo sa pangalawang halimbawa ng komunidad. Ano ito? Ito ay parke. Ang parke ay dito tayo naglilibang o ito ay libangan ng mga bata at dito nakikita ninyo ang iba't ibang mga bata na naglalaro kung ano-anong laro ang kanilang ginagawa. Naintindihan niyo ba mga bata? Ngayon, sa pangatlong halimbawa ng komunidad naman tayo. Ano ang inyong nakikita? Tama, ito ay ang palengke. Sa palengke ay dito tayo bumibili ng ating mga kinakain. Dito tayo pumupunta tuwing may kailangan tayo sa ating tahanan. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, dumako naman tayo sa panghuling komunidad, panghuling halimbawa ng komunidad. Ano ang inyong nakikita? Tama, Binibining Sidilio. Ito ay simbahan. Ano ang ating ginagawa tuwing pumupunta tayo sa simbahan? Tama, tayo ay nananalangin at nagsimba sa ating Panginoon. Ngayon mga bata, ano nga ba ulit ang ating 4 na halimbawa ng komunidad? Una, paaralan, parke, palengke at simbahan. Magaling mga bata, kayo talaga ay nakinig sa ating tinalakay ngayong araw. Ngayon mga bata, pangkatin ko kayo sa 2 grupo.
Ang unang linya ay ang pangkat 1 at ang ikalawang linya ay ang pangkat 2. Ngayon, ang inyong gagawin ay maglista lamang kayo ng tig-5 halimbawa ng komunidad. Naintindihan niyo ba mga bata? Maraming salamat. Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong mga gawain. Nagtatapos na ang oras mga bata. Pakipasa ng inyong mga papel sa harapan. Maraming salamat mga bata. Ngayon, ang ating susunod na gagawin ay kumuha kayo ng kalahating papel at may ibibigay ako sa inyo na pagsusulit. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Kopyahin niyo lamang ito sa inyong kalahating papel at inyong sagutan. Naintindihan niyo ba mga bata? Maraming salamat kung ganon. Nagtatapos na ang oras mga bata. Ipasa niyo na ang inyong mga papel sa harapan. Magbilang lamang ako ng 5 bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ito ang inyong takdang aralin. Gumawa kayo ng drawing ng inyong paboritong lugar at kulayan ito ayon sa inyong drawing. Naintindihan niyo ba mga bata? Mahusay! Ito ay inyong ipasa sa susunod nating tagpo. Naintindihan mga bata? Maraming salamat sa inyong pakikinig at dito nagtatapos ang ating leksyon ngayong araw. Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Binibining Hazel, panguluhan mo nga ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at Espiritu Santo. Amen. Amen. Paalam mga bata!